Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, isa pa mga kabunyog na napilitan na ring pumasok kanina, tuloy hapon na dumating, ang Loren Plastic na si Loren Ligarda. Loren Plastic, yon isa pa yan. Pumasok si Loren, syempre si Loren, yung ngingiti-ngiti, magpapakyut, pero kitang-kita mo na sa kanya, hiyang-hiya din siya. Kahit kaanong pakita niya na parang relax lang siya, na okay na siya. Hindi. Nakakahiya kasi ang ginawa niya. At totoo lang, lahat ng ligasiya ni Loren Ligarda sa matagal niyang karera sa politika, isama mo na yung kanyang career sa broadcasting. Nawala lahat sa isang iglap. Paano nawala lahat ng kanyang ligasiya? Sabihin na natin yan. Yan ang katotohanan. Magre-retiro na sana siya sa politika. Pero anong imahin mayroon si Loren ngayon? Sirang-sira. Kaya nga sabi ni Erwin Tulfo ni Rapi Tulfo pala, si Loren Ligarda, hanga ako dyan kaya lang, smart kasi si Cayetano, yung pagiging smart ni Cayetano, ni Alan, ginamit sa mali. Tapos ang malala pa nito, tama si Rapi Tulfo. Veterano na si Alan. Magaling. Kaya lang yung galing niya at pagka-veterano sa politika, ginamit sa kasamaan. At nalulungkot din daw siya, sabi ni Rapi Tulfo, tama yon, na ang mga tulad ni Loren Ligarda na disente naman sana. Disente daw, ay bigla napaniwala, nabudol ni Alan. Kahit na nung exposed na yung kasamaan ni Alan, nandun pa rin si Loren Ligarda. Nag-release pa ng kanyang statement na akala mo naman, lawyer siya. Okay, magaling ka sa broadcasting, magaling ka sa broadcast journalism, hanga kami sa'yo. Pero pagdating sa law, wag kang mag-astong magaling ka sa law, hindi ka lawyer. Pero may pa siya, may statement pa siya na unconstitutional daw kasi yung nangyari nung June 3 na ginawa ng grupo nila Gatchalian. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pag-akyat niya doon sa session hall, siyempre, lahat linapitan ni Loren, lahat linapitan, pero ang hindi siya makalapit kay Soto. Hindi talaga siya makapurma kay Soto. Kahit nag-uusap si Subiri, nasa tabi lang ni Subiri si Soto, hindi pinapansin hindi pinapansin ni Soto. Ngayon, ini-interview si Loren ng media kung ano-anong paliwanag ni Loren Ligarda. Sabi niya, ano naman ako hinintay ko lang naman talaga magka-13 sila. Kasi sabi niya, kailangan naman talaga kasi 13. Ano yan, mga kabunyog? Tapos sabi niya, wala naman sa aking problema kung nasa minorya ako. Sabi niya, hindi naman sa minorya yan o kung mayorya ka. Ang hindi kasi nila naiisip, yung gulo na ginawa nila sa Senado. Grabe. Ano ba yan? Ilang buwan yan. Magmula noong May 11 nang pinalitaw ni Cayetano si Bato. Tapos naagaw nila yung kapangyarihan. Pero dapat nung panahon na nakikita nilang wala nang suporta si Cayetano, dapat hindi na nila, ang nangyari sa kanila, napaka-unreasonable na Napaka-unreasonable na. Kaya yung mga paliwanag ni Loren Ligarda, makikita mo nakikipagplastikan. Gusto niyang makarecover. Gusto niyang i-recover yung niya kasi kahihiyan talaga ang nangyari. Siyempre, cute si Loren, nakikipagplastikan, ini-interview ng media, pero
hindi mo niya maikakaila na nahihiya na rin siya sa ginawa niya. Kaya lang huli na eh. Dapat sana nung ano na sumama na siya kay Chis Escudero o kaya sumama na siya kay Villanueva. O pwede pa sana siyang naunawaan. Ngayon hindi eh. Ha? Okay naman yun manindigan ka sa pinaglalaban mo. Pero dapat yung pinaglalaban mo, yung tama naman. Ito, okay. Sasaluduhan mo ba siya sa kanyang pinaglalaban? Paano mo sasaluduhan ang pinaglalaban kasama siya sa grupo ni Cayetano? Oh. Kaya tingnan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Tingnan nyo si Escudero. Tingnan nyo si Villanueva. At tayo ako tingnan nyo ako. Ako, kahit ganyan yan si Escudero sa si Villanueva, kahit papano, yung pag-decide nila sa dulo, itong dulo, pag-decide nilang iwanan na si Cayetano kasi sobra na siya. Unreasonable na siya. Yun eh. Kaya kahit alam naman nating na may kasalanan sa bayan si Cheese, may kasalanan sa bayan si Joel, pero yung huling act nila yung last act ngayon nito, pwede na natin silang unawain din. Pwede nating unawain. Pero si Loren hindi. Yung chance niya, una, pwede na sanang sumabay na siya kay Cheese. Hindi siya sumabay. Pwede sanang sumabay na siya kay Joel. Hindi rin siya sumabay. Ang malala pa, hindi na nga siya sumabay, very vocal pa siya na nagtatanggol kay Alan. Mabuti pa nga si Bongo, tahimik eh. Mabuti pa nga si Camille Villar, tahimik, saka si Mark Villar. Pero si Loren, akala mo lawyer na nagtatanggol na unconstitutional, illegal, invalid, yung ginawa nila Gatchalian. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa totoo lang. Tapos ngayon, nung pumasok na, nakangiti na, chika-chika, beso-beso, yung kaplastikan ni Loren. Yung kaplastikan. Kaya lang, hindi niya na marirecover, nawala na ang niya. Kung mayroon man ditong sobrang na damage, wag na natin si Marcoleta kasi dating damaged na yan. Wag na natin si Aimee, dating damaged na yan. Kung mayroon man sobrang na damage dito, nasira dito sa nangyaring ito, itong mahabang pangyayaring ito ng Senado, si Cayetano tsaka si Loren. Yan. Si Cayetano dati na rin sira na, pero sobrang nasira dito. Itong si Alan. Si Loren naman, okay naman yan nung nasa side nila Soto, nila Lacson. Pero ngayon, wala. Kahit anong gawin niyang pa-cute, kahit anong gawin niyang kaplastikan, ang hindi niya maitatago, durog na durog siya at nakakahiya ang kanyang ginawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.